Malinaw naman. Amen po, Pastor. Amen, Pastor Ram. Hindi po, Pastor. Ano lang po ako, manggagawa lang. Amen. Minister Ramon Ayan, yan, Cordito. yan. Yan. Salamat po. Ang lalim ng mga Tagalog. Ano ba yan? Hindi ko maarok. Ayun. Amen. By the way, salamat sa biglaan na naman. Ito na ba yan? Nagtatago ka na naman. Isang biglaan na naman na, na imbitasyon. Salamat, Ninong. The best ka talaga. 10 minutes? 1 hour before? Um, Nakakatuwa po na nung sinabi sa akin na na ako po ay na-invite bilang na magbahagi ng salita ng Diyos. And all of a sudden, sabi ko, ano ba bahagi ko? Then sabi nga ni Ninong na ano tag din mga OFW mga kasama mo, ganyan ganyan. Sabi ko, then all of a sudden, I talked to my wife. Kasi kausap ko yung wife ko, birthday niya po kasi ngayon. Then sabi niya, Daddy, about ganito na lang, about encouragement. Then all of a sudden, um, pumasok lahat, parang all of a sudden, biglang pumasok yung, may thought na pumasok sa isipan ko na lang bigla. And question ko muna sa inyo, siguro lahat naman sa atin nagkaroon ng achievement, nagkaroon tayo ng milestone, um, nagkaroon tayo ng um, mga accomplishment. Tama? Amen po ba doon? And all of us, at may mga kanya-kanya mga achievement, milestone, and accomplishment. Then all of a sudden, may makikita kang kakilala, tropa, kasangga, kabagang, kabuto, kung ano man yung tawag mo, na kapag merong mas higher, mas greater heights of achievement kesa sa'yo, in your perspective, sa pananaw mo, yung mapapasasabihin mo na lang, imbis na grabe si Lord, ang sasabihin mo na lang, sana all. Di ba? Lagi natin naririnig yan. Um, sana all, lost. Bagong TV si Marcy, sana all. 55 inches. Lalo na ngayon, ang init-init dito sa Pilipinas. Di ba pag nakabili ng aircon yung kapitbahay mo, sana all. Kasi ang lalamig na yung lugar nila. But itong pag-uusapan natin, napaka mabisa po ito na it will remind us na, Lord, bakit laging ganito yung sitwasyon ng puso ko? That every time that I see someone, every time that I I look on someone, on their achievements, on their milestone, on their accomplishment, bakit ako napapasana on? Since I know in my heart that I am your follower. Kaya in this night, itong gabing pong ito, o kung siyang lupalop man po kayo, gabi, umaga, tanghali, hapon, our message for the message of the Lord for us tonight is kay Lord, hindi na sana all. Nababasa po ba? Kay Lord, hindi na sana all. Na parang gustong ituro sa atin ng Diyos na, okay, nak, it's about time. It's about time for you to shine. Kay Lord, hindi na sana all. And our text will be came from Psalms 128 verse 2. Sabi rito, you will eat. Sino rito mahilig kumain? Yung mga mahilig lumafang, yung mga mahilig sa buffet, yung mga naglalaparan, 'di ba? You will eat the fruit of your labor. Grabe. Yan pa lang, busog na tayo sa blessing ni Lord. You will eat the fruit of your labor. Blessing and prosperity will be yours. Sabihin, i-type nyo dyan sa comment section, Amen. Ngayon pa lang, yan pa lang, patikim na yan ng Lord sa atin na sabihin mo na sa sarili mo, Lord, hindi na ako magsasana all. Lord, di na ako magkasana all. Lord, di na ako magsasana all. I will never be said that sana all. Kasi ito pa lang, the fruit of your labor, blessing and prosperity will be yours. Amen? Dito, ngayon, though
dumarating tayo sa punto, we have situations na nag-work tayo, lalo na sa mga nasa ibang bansa, mga OFWs natin, na meron tayong mga sitwasyon na nag-work naman tayo, pero pakiramdam natin, nonsense. Kahit na may mga nagtatrabaho rito sa Pilipinas, nag-work tayo parang pakiramdam natin, it's nonsense, wala tayong napupundar, wala tayong na-achieve. Isipin mo naman, sweldo mo pa lang, parang bula, ang bilis mawala. Di ba? Pagdapag mo ng sweldo, bye! Ganun ang sweldo natin dito eh. Wala tayong napupundar. Bakit? Makikita mo yung bill ng kuryente, lalo na ngayon. Ang aircon talamak. Kuryente, bills, yung mga bills, pagkain, and so on and so forth. Everything increases. Everything inflates. Pero this is what I really love about the Lord. Alam ng Diyos ang mga ganitong bagay at hindi na ito bago sa Kanya. Tama ba? Hindi na to bago sa Kanya. Hindi na to, ay, bago, ano gagawin ko? Because God is all-knowing, it's not new to Him. May mga pagkakataong gusto na lang nating tumigil since wala naman good result. I know, and ako rin, naramdaman ko rin na there are some certainty in my life na I'm working that I felt na parang wala namang good result. There are some points in our life na ito ang pangit sa ano sa buhay po natin. Ito magiging brutal po ako. Ang bilis po nating magmadali. Ayan na. Ito na yung mga nagmamadali po diyan, 'di ba? Ang bilis nating magmadali because the world turns so fast. Ang bilis ng turnaround ng mundo na parang lahat fast-paced. Kailangan mo ng fast internet, kailangan mo ng instant noodles, kailangan mo ng instant na ganito, lahat instant. Na parang, Lord, bakit ang bilis? Kaya nga pati sahod mo, ang bilis din. Now, since the Lord knows this, pero malinaw ang sinabi ng Lord that there is a fruit. Listen to this. Pero malinaw ang sinabi ng Lord that there is a fruit in our labor. Kahit kung kailan to lalabas ang mga bungang ito, hindi natin alam. We don't know. 'Di ba minsan nga yung isang farm, yung akin pong father-in-law, meron po silang farm. And they forecast when yung mismong nagtanim at yung nag-harvest, they know when to harvest because they can forecast when, alam nila. Just like God. Si Lord kasi, alam niya kasi siya nag-harvest. Ay sorry, siya ang nagtanim. Hello. Alam ng Diyos. Kaya alam niya kung kailan niya yun, kailan aanihin, kailan siya i-harvest. Since, ito na. Let's go. Sabi rito, every people has its own season. Kaya kanina nga sa intro natin, naglalakad yung magulang ko rito sa likod ko, ang kukulit, ang lilikot nila. Kanina sinabi ko, 'di ba yung ibang tao, mga kaibigan natin, yung mga tropa natin, they have their own achievement. Pero hindi ba natin na-realize at lagi na natin 'to naririnig that there is specific season sa lahat ng bagay. Sabi ng Ecclesiastes 3:1, for everything there is a season. There is a season for everything. Kaya kung sa tingin mo parang hindi mo pa kung season ng kaibigan mo, season ng tropa mo, season ng ka-churchmate mo na nag-a-achieve siya, may na-accomplish siya, mayroon siya mga milestone, don't say sana all. But be grateful to the Lord. 'Di ba, Lord, binless mo siya. Wow.
Praise the Lord. Baka bukas, it's my season. Baka next week, it's my season. There's a season for everyone. I just remember, before po ako ikasal, actually nung di pa ako kinakasal at hindi ko pa kilala yung wife ko, alam niyo po, parang ang dami ko ng mga ka-churchmate na kaising edaran ko na nagsisipag asawahan na kinasal, na parang some of my churchmates asking, kailan ka ikakasal? Ikakasal. Kailan ka? Ay, oh. Una, di naman ako nagmamadali. Yung gwapong ito, pinipilahan. Joke lang. Biro lang. Biro lang. Alam niyo po yun, there's a season. And malinaw po sa akin, lalo na sa pagsunod ko sa Diyos, na it's not my season for me to get married. Then until such time when I got to know my wife, and then may confirmation ni Lord, yun ang matindi. Pag nag-asawa, may confirmation ni Lord. May confirmation si Lord, then that's the only time. That's what I'm saying. That every season, and that every people has its own season. Hindi sabay-sabay, hindi siya magkakasing level. But in your life, makikita mo, Lord, hindi ko natitignan yung ibang bagay, ibang tao. Titignan ko yung paano mo ko binibless. At ano pa yung mga blessing na darating pa. So I can be grateful. And those, yung mga na-accomplish ko na, yung mga natapos ko na, pag tinitignan ko sila sa likod, I will realize that those things make me grow. Amen? So, ito yung mga bagay, mabilis lang po talaga mag-share. And these are the things that God will remind us para ma-achieve natin niya, hindi na talaga tayo mapasa na all. And these are the verses. Sabi rito, things to remind ourselves. Proverbs 16 verse 3. Commit your work to the Lord and your plans will be established. Wow. Grabe to. Commit your work to the Lord. Given na sa atin na ano tayo, lagi tayong natural na sa atin na lagi tayong lumilihis doon sa kagustuhan ng Lord. Pakihinaan naman yung TV. Naririnig nila si Tanggol. Kaya po na po kasi na lumilihis yung kagustuhan natin. Lord, hindi plano ko. Lord, hindi plano ko. Yung plano ko, sumunod ka sa plano ko, Lord. Hindi. That's the other way around. Lord, let your plan be prevail and I will follow. Amen? Sa akin ba yun? Parang may nag-chat ata sa akin. Wala bang tumatawag? Sorry, wait lang po ah. Kala ko sa akin po. Alright, balik tayo. So commit your work to the Lord and your plan will be established. I'm very sure. Sabi nga lagi natin nakikita to sa mga Christian, yung mga Christian establishment, yung mga Christian yung may-ari, yung dito, we commit already lahat ng plans namin sa Lord. So, yon. Next. Sabi dito, Proverbs 14:23. Ito ngayon. Ito malupit sa Lord. Dito ako natutuwa eh. The Lord always acknowledges our hard work. Amen. Hindi niya tinatawag nito, hindi niya pinagsasawalang bahala yung tinatrabaho natin. I know mahirap yung ginagawa natin. Maybe it's easy for sa iba, pero para sa atin mahirap. Pero sabi ng Diyos mismo, sa Proverbs 14:23, all hard work brings a profit. Ngayon pala, i-claim mo na to. Lahat ng mahirap na ginagawa mo, basta alam mo tama, hindi mo in-under the table. Alam niyo na po yan, mga nagtatrabaho sa gobyerno. Tama? May tumatawag po. Wait lang po, kasi may tumatawag po sa akin. I don't know who. Wait lang po ah. Sandali lang po. Ano ba yan? Nakaka-distract ako bigla. Sorry po ma. Okay, so later on na lang. So, next po. Eto malupit. Since you already doing your work,
you commit it to the Lord, you have to give. Give generously, sabi ng Deuteronomy 15:10. Give generously to them and do so without grudging heart. Marami sa atin ganito. Parang we're always looking on na parang, Lord, the saints are already hard work and I am earning what I am working with. Lord, dapat akin lang to. Kailangan ko ka-share. Which is hindi. The more that you have, the more na tinarabaho mo, the more na umu-earn ka na, at the more na cherish mo na yung fruit mo na yan, if you have to give it generously without grudging. Because minsan, ito I always remember one of my pastors advice to me. Sabi niya, not all opportunity came from the Lord. Sometimes those opportunity ay ginagamit ng diablo para mawala ka sa Lord. Hello? Hello? Kaya be sensitive. Be sensitive dun sa tayo sa mga ganyang bagay. So, mabilis lang po ito. And lastly, ito na tayo. God's promises of our labor. Psalms 90:17, sabi rito, may the favor of the Lord, our God, rest on us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. This is the promise. And there is such big favor from the Lord in all the works of our hands. Kaya nga lagi kong prayer in the morning, even to my wife, na parang, Lord, may you bless the work of our hand. Hindi na namin hinihingi yung blessing eh. Magkaroon lang yung may you bless the works of our hand, because we know and we believe that every time that the Lord blesses our work, the return is the favor from the Lord. Kaya tayo po mga nandyan sa ibang bansa, I know it's so hard. Hindi man I know, I mean, ibig sabihin po, kami po yung nakikisimpatya sa inyo na mahirap po yung ginagawa nyo. Doble, mas triple pa, o mas 5 beses pang mahirap dahil malayo sa inyo yung mga mahal niyo sa buhay. Pero ito po lagi niyo pong pakakatandaan, may pabor po ang Diyos sa inyo. Lahat po na tinatrabaho ninyo ay hindi po masasayang at hindi po ito mawawalan ng saysay. Because at the same time, hindi lang to just to bless you, hindi lang to just to bless the people around you, but to give glory and honor to the one who give those things for us, and that is our Lord Jesus Christ. Kasi sa kaharian ng Diyos, ang blessing, parte na yan. We are part of the Lord's kingdom. Kaya, again, we are so much blessed that we have a King and we have a God that can able to, alam mo yun, just speak na, Lord, okay anak, it's time for you to be blessed. Maybe it's hard. Just continue to work on just continue to do the work according to the Lord's plan. Let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for your word, na every time na you continue na you always na every time, Lord, na kami po ay magtatrabaho, Lord, we always be reminded, Lord, that you will bless the works of our hands. Dalangin namin, Panginoon, na lahat po ng aming po mga kasama rito na sa ibang bansa, ang aming po mga OFW, we pray, Lord, that may you bless them. Bless the works of their hands. Yung mga amo nila, Panginoon, yung mga employers nila, Lord, we pray that may you bless them, yung mga kanila pong mga amo, ang kanila pong mga kasama sa bahay, sa mga trabaho nila, Panginoon, bless them, O God. Kaya dalangin din namin, Panginoon, ang kanila pong mga sitwasyon, ano man yan, Panginoon, kayo po nawa
maglinya nito according to your will. Ingatan niyo po sila, O Diyos. Kaya sa usaping ito, Lord, dalangin namin na ang puso namin maging tama ito, na we will not say sana all again, but we will say praise the Lord. Because, Lord, we know that there's a season for us to accomplish, there's a season for us to have a new milestone, and there's a season for us to have a big blessing for us. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for this opportunity to share your word for these people. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Salamat po. God bless po sa lahat. Amen. Purihin ng Diyos sa buhay mo. Minister Ramon Corbito, to God be the